Hello guys! Hello! This is for Libra. Libra, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Libra. This is for Libra, last week of 2025 and first week of 2026. Okay, Libra. Reverse na explore. Ayaw mo ba mag-explore, Libra? Parang yung Libra dito. Okay, so sa linggong ito, paki-comment sa comment section. Kasi yung 3 cards mo, sinasabi ng barahan na meron ditong Libra na yung New Year's week. Kasi New Year's week ngayon eh. Gusto nyo lang magpahinga. Gusto nyo lang, ayaw nyo sumali sa mga party. Parang gusto mo lang mag-meditate, mag-contemplate, magsimba, 'di ba? Gusto mo lang na manahimik. Alright. Breaking illusions. Yon. So, yun. Kung makikita mo dito, Libra, wala kang gana. Wala kang gana sa linggong ito na lumabas, mag-travel, makipag-party, makipagsayahan. Kasi gusto mo magpahinga lang. Gusto mong i-organize yung isip mo. Gusto mo mag-isip. Gusto mo lang natahimik. Okay? Pwedeng pagod ka na. Or ayaw mong mapagod. Yun. So, yun ang nakikita natin. Number 9, breaking illusion. So, sinasabi ng baraha dito na siguro marami kang kailangan na pag-isipang mabuti, kailangan i-reflect, maraming kang kailangan na pagdesisyonan. So, yun. Kaya ka nakapag-desisyon na magpahinga sa linggong ito. Parang wala kang gana. Wala kang gana na mag-party, maghanda, parang gano'n. Please comment down below. Okay, reverse na 3 of Pentacles. O, yun. Sinasabi ng baraha dito na parang mayroon Libra na ayaw nyong makipag-collaborate. Ayaw nyo nang makipag-partner. So, maybe may mga kapartner kayo sa business, sa trabaho. Parang, simula sa linggong ito, parang ayaw nyo nang makipag-collaborate. Ayaw nyo nang makisama, makipag-team, parang ganun. Reverse na 8 of Swords. Wow. So, parang ang nakikita ko dito, isang desisyon ang gagawin mo, Libra. Parang, ang feeling mo dito, gusto mong makaalis sa stagnation. So, maybe this is a partnership, asawa, boyfriend, girlfriend, pamilya. Yung parang, ayaw mo nang makipag-attach, ayaw mo nang makipag-connect, kasi gusto mo nang makaalis sa stagnation. Parang feeling mo, hindi ka naman masaya, stagnant ka. The Star and 8 of, wow. So, meron ditong Libra na posibleng matutupad nila this year yung pangarap nilang trabaho. Diba? Magiging sobrang busy ka, Libra. Sobrang busy ka this year. Kasi, busy ka sa trabaho, busy ka sa pamilya, or busy ka sa business. And, eto yung talagang dreams mo eh. Pangarap mo na maging busy. 'Di ba? Parang ayaw mong tumigil. Pero dito gusto mong magpahinga sa linggong ito. 8 of Cups. Wala kang panahon para sa mga drama, sa mga issue. Pas ka muna sa linggong ito. 'Di ba? Nakikita ko sa'yo dito, gusto mong manahimik, gusto mong pumunta sa lugar na tahimik, sa bundok, sa dagat. Gusto mong magpahinga, gusto mong matulog lang, mahiga, ganyan, magpahangin. Okay, victory and success. So, sinasabi ng baraha dito, Libra, na for the year 2026, especially sa June, simula sa June,
maraming victory and success ka na mararanasan. Kumbaga, the universe will shower victory blessings para sa'yo. Salary increase, higher position, financial health, parang ganon. And balance na money flows, parang ganon. Diba? So, magsisimula siya June. So, starting June, magiging smooth yung flow ng pera sa buhay mo. So, kung nahihirapan ka, may mga tao na posibleng matutulungan ka. Okay. This is peace. Okay, Guardian of Cups. So, dito sinasabi ng bara sa'yo na you need to secure, you need to guard your heart. Okay? Kailangan mong guardian daw ang puso mo. Kailangan mong alagaan ng emotion mo. So, importante yung pakiramdam mo. So, kailangan mong bantayan yan. Sinasabi ng bara sa'yo na yun, isa sa rason kung bakit wala ka sa mood para mag-celebrate ng New Year kasi pagod ka. Pangalawa, ayaw mong mapagod. Parang ganun. Ayaw mong mag-prepare kasi ayaw mong mapagod. Okay, Seven of Swords. Be careful sa Gemini, Libra. Be careful sa mga chismis, kwento, mga taong backstabber. Iwasan mo yan ngayong 2026 kasi hindi siya makakatulong sa buhay mo. Kailangan mo daw na ng pagbabago. So, if you are connected sa mga taong backstabber, sa mga taong mahilig manlait, sa mga taong mahilig mag-judge ng individual, kailangan mo na daw natapusin yung connection mo dyan. So, yun. Tinapos ng Wheel of Fortune, yung reverse na 3 of Pentacles tsaka 8 of Swords. So, parang sinasabi ng barahan na kailangan, kung ikaw ay connected or you're in a relationship or you're in business partnership with someone na ka-team mo ba na mahilig manira ng tao, mahilig manakit ng tao, mahilig mang-apak ng tao, you need to be careful. You need to remove yourself sa connection na yan kasi possible na madamay ka or possible na datnan ka ng karma. Okay? So, dito sinasabi ng barahan na may mga belief tayo na kailangan nating alisin as soon as possible kasi hindi na yan realistic. Okay? So, kung alam mo na, halimbawa, itong ka-team mo na to, karelasyon mo, may nasasaktan siya, we need to become the bigger person. Kailangan maging bigger person tayo. Sabihin natin na, oy, nagkamali ka, ikaw yung ganyan, ganito. Kasi hindi tayo dapat nagtotolerate ng mga masasamang tao. Okay, thank you guys for watching. Bye!